Sis, may 5 piso ka ba dyan? Sis? Uy! Okay ka lang ba? Ay, sorry sis. Ano ba yun? 5 piso ka ako, meron ka ba? Kulang kasi yung barya ko eh. Meron naman sis. Teka. Ito pakisabay na rin ang bayad ko ha. Yun! Salamat eh. Kuya, pasuyo nga po ng bayad. 2 po yan. Diyan lang sa may gasolinahan. Uy, bigay ko na lang sa'yo bukas ha. Pero ayos ka lang ba talaga? Kanina ka pa tulala pagkasakay natin. Ano ba kasing iniisip mo? Uy! Ano na? Wala siya, hindi na naman sumasagot. Ano ba talaga nangyayari sa'yo, te? Sorry sis. Sorry kasi medyo napapaisip lang talaga ako sa magiging duty natin sa isang araw. Ha? Bakit naman? Parang ngayon lang nangyari yan ah. Lagi ka namang excited kapag nadidestino tayo. Pero alam mo, actually, iniisip ko nga rin yan eh. Dinidestino tayo sa malalayong lugar, sa mga liblib. Tapos wala man lang dagdag na sahod. Tayo pa magsasagot ng mga accommodation, mga expenses. Diyos ko, ang hirap naman talaga maging nurse sa Pilipinas. Isa pa yan. Pero hindi naman ako sa hindi excited. Tsaka kahit naman magreklamo tayo, no choice pa rin talaga. Pero alam mo, may iba kasi ako nararamdaman eh. Ano ba kasi yun? Alam mo, naguguluhan na talaga ako sa'yo eh. Ngayon ka lang ganyan. Ano nga ba yung nararamdaman mo na yan? Ewan ko ba? Alam mo, nagtataka lang ako sa mga sakit nila. Bakit hindi magamot at kung bakit wala tayong kasamang doktor na magagamot? O nga no? Sabi lang naman kasi nila sa atin, i-try daw natin na ma-improve yung kalagayan nila at saka ma-maintain yun. Need din daw kasi na maturuan yung mga lokal kung paano gagamutin yung mga sugat nila sa balat, yung mga pagmamanas. Pero for me, alam mo, wala namang kakaiba dun eh. May mga gano'n na rin naman tayong kaso na napuntahan dati. Alam mo namang may shortage ng medical personnel sa lugar natin eh. Dahil sa lintik na mababang pasahod na yan kasi, ayan. Basta, iba yung kutob ko tsaka isa pa eh. Doon kasi... Teka sis, nandito na yata tayo. Manong, para po. Diyan po sa may babaan lang. Di ka na sis, baba na tayo. Ano nga yung sinasabi mo? Ano? Wala yun muna. Siya, mauna na ako. Parang last trip na yung tricycle papunta sa amin eh. Tsaka baka wala na ako masakyan. Buti ikaw, maglalakad ka lang. Sige na nga, sige na. Kasunod na araw mo na lang ikwento. Buti na lang wala tayong pasok bukas. Makakapagpahinga pa bago sumabak sa gera. Ay, nako. Ano yan? Calm before the storm lang ang peg? Siya. Sige na sis. Bye. Sige, bye, Sarah, Sia. Ingat ka. Laking tuwa kong makaabot sa tricycle kahit na masikip na pwesto ang naupuan. Hirap din talaga mag-commute. Pero bago ko pala ituloy ang kwento, naisip ko lang bigla, hindi mo ba talaga maaaring takasan ang nakatadhana sa'yo? Kayo ba? Anong take nyo dun? Comment nyo naman please, saka like nyo na rin itong story ko kasi promise, magugustuhan nyo to. Kaya subscribe na rin para more chances of winning, di ba? Pero balik tayo. Ako nga po pala si Sarah. Opo, yung tulalang nurse na tubong sikihor, pero magtatagalog na lang ako ha. Ewan ko ba, kahit sa tricycle nga, tulala pa rin ako hanggang sa makarating sa bahay. Tinulog ko na lang yun at kinabukasan nagpaalam kay inay tungkol sa pagkadestino ko nga sa liblib na baryo. Bakit naman sa dinami-dami ng lugar na to dito sa isla, diyan ka pa talaga na destino? Hindi anak, ayoko. Hindi ako papayag. Sa ayaw at sa gusto mo,
Nay naman, as if naman na may choice ako na hindi tanggapin ng trabaho. Wala naman ako magagawa kundi tanggapin yun. Tsaka, seryoso na rin yung nangyayari sa dating baryo natin. Gusto ko silang gamutin. Tsaka, hindi ba, yun naman yung itinuro mo sa akin, na wag kitang gagayahin. Ikaw na, tumakas sa tungkulin mo bilang mananambal. Ay, naku, wag mo akong pinagsasalitaan ng ganyan, ha? Hindi tayo magkatulad, magkaiba ang ginagamit mo sa ginagamit ko. Nakadepende ka sa gamot, sa siyensya, sa mga high-tech na yan, pero ako sa kapangyarihan ng kalikasan, sa aking pananampalataya. At saka alam mo naman ang kwento kung bakit tumakas tayo noon eh. Alam ko, Nay. Kaya nga hindi kita naiintindihan eh. Kung bakit iniwan na natin ang baryong kinalakihan ni tatay. Yung baryo kinalakihan din namin ni ate at kuya. Hindi ko alam kung bakit natakot ka na hanapin yung totoong katotohanan sa pagkamatay ni tatay sa baryong yun. Hindi ko alam kung bakit bigla ka na lang hindi ng gamot. Tapos ngayon, ipinapasa mo pa sa akin ang ganong kakayahan mo. Ako na bunso mong anak. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong mga dinanas ko. Nasaktan ako sa pagkawala ng tatay mo. Alam mo yan. Gumuho ang mundo ko. Ang mundo natin. Pero masakit na wala akong magawa, anak. Masakit na hindi ko magamit yung kakayahan ko para mahanap siya, para mailigtas siya. Hindi ako takot. Sadyang hindi ko na lang nakayanan. At hindi ko naman alam na mapapasa pala sa'yo yung kakayahan kong yun. Kaya nga, payagan mo na ako, Nay. Dahil isa rin yun sa rason kung bakit kagabi ko pa iniisip yung magiging trabaho ko doon. Baka may ibig sabihin to. Bakit tinatawag ako ng itay? Siguro, oras na para balikan natin siya. Para balikan ko siya at matulungan na rin. Kasi alam kong danas mo rin to, Nay, na may kakayahan nga tayo makakita ng kaluluwa, pero siya, sa 10 taong nakalipas, wala talaga kahit paramdam. Hindi ka ba nagtataka doon, Nay? Nagtataka, anak, pero ayoko na. Ayoko nang balikan ng sakit at pait na naramdaman natin noon. At lalong ayoko talagang payagan ka. Kung yan palang iniisip mo, baka ikapahamak mo pa yan. Ayoko. Ayoko mawalan pa ng mahal sa buhay bago ako pumanaw. Basta, ayoko. Tapos ang usapan. Pero Nay, wala nga akong choice. Tsaka hindi naman ako mapapahamak doon dahil naroon si Tia Belen. Siya pa ngayon tumawag sa akin eh. Pinakiusapan niya ako kaya hindi ko rin kayang takbuhan ng duty na to. Kahit na, kinakabahan ako para sa'yo. Aaminin ko, hanggang ngayon takot pa rin ako. Lalo na't may lumaalaga na pala na sakit doon. Hindi ko alam kung bakit, pero may hindi normal sa baryo na yon. Na kahit ako na dating mahusay na mananambal, hindi yun mabigyan ng sagot. Kaya patawarin mo ako kung pinipigilan kita, anak. Nay, naiintindihan naman kita eh. Sorry kung napagtaasan kita ng boses kanina. Nay, alam ko naman po yung nararamdaman nyo. Ang kaso, kailangan kong gawin to at hindi nyo po talaga ako mapipigilan. Ganito, papayagan na kita. Sa isang kondisyon. Ano hong kondisyon yun, Nay? Teka sandali, may kukunin ako. Ito, anak. Basta, ipangako mo sa akin na dadalhin mo ang lahat ng mga gamit ko noong mananambal ako. Susubukan kong ipasa sa iyo ang lahat ng kapangyarihan ko para maprotektahan mo ang sarili mo. At ipangako mo sa akin na kapag may panganib, tumawag ka sa akin, ha? Huwag mong ipapahamak ang sarili mo, mangako ka, anak. Parang awa mo na. Opo, Nay. Ipinapangako ko po. Pangako, pex man, mamatay man. Magtiwala ho kayo sa bunso nyo. Hindi ko po kayo bibiguin. Buo akong aalis dito at buo rin akong babalik. Kaya huwag na po kayong mag-alala. Sinabi mo yan, aasahan kita. Sige na, nasan ba yung mga dadalhin mo't ako nang mag-aayos? Kinabukasan papunta na kami sa baryo at habang nasa biyahe,
Naalala ni Mona ang naputol kong sasabihin sana sa kanya nung isang gabing pauwi kami. Tara, sis. Ano nga yung dapat nang sasabihin mo nung isang gabi? Sabi mo kasi sasabihin mo sa akin yun eh. Ano ba yun? Alin yun, Mona? Parang wala akong maalala eh. Tungkol saan ba yun? Ito naman ang bilis makalimot. Basta, tungkol yun dun sa bar yung pupuntahan natin. Yun lang din naman yung dahilan kung bakit malalim yung iniisip mo eh. Oo, alam ko na. Ganito kasi yun. Kasama rin kasi sa iniisip ko yung mismong lugar. Doon kasi kami dati nakatira. Ha? Doon kayo nakatira? Oo, Mona. Actually, auntie ko ngayon tumawag kay doktora. At siya yung humiling na ipadala tayo doon. Kaya, hindi mo na kailangan mag-alala sa matutuluyan natin pagdating doon. Shucks. Mabuti na lang o at least hindi na tayo mahihirapan maghanap ng matitirhan. Pero bakit ngayon mo lang to sinabi? Para naman akong others. Ito naman nakakatampo ka na. Sorry na sis. Kasi malalim nga yung iniisip ko noon. Tsaka, alam mo ba, doon kasi nawala at namatay ang tatay ko. Kaya, eto, hindi ko rin talaga magawang mapag-usapan yun. Ang totoo niyan, ikaw pa lang yung tanging nakakaalam maliban sa pamilya ko. Hala, sis, sorry. Hindi ko sinasadya. Akala ko naman kasi... Hindi sis, okay lang. Okay naman ako at excited na rin ako na makita ang Auntie Belen ko ron. Isang dekada na rin kasi akong hindi umuwi eh. At saka malay mo, magpakita doon sa akin ng tatay ko. Alam mo bang may third eye ako at kaya ko rin ang pananambal? Ha? Anong sinasabi mo? Uy, parang na ano naman to. Kinakabahan naman ako dyan, Sarah. Huwag mo akong tinatakot. Wala pa tayo sa baryo, yan ang sinasabi mo. Pero totoo naman kasi. Tsaka ayaw ko nang ilihim pa. Shh. Delete. Ayoko malaman yan, okay? Sarilihin mo na lang yan. Hindi totoo yung mga ganyan-ganyan. Ay nako. Nurse tayo, no? Sa science lang ako naniniwala. Bahala ka. Ikaw rin. Sis, shh. Tigil mo yan. Magmu-music na nga lang ako. Isingin mo ako pag nakarating na tayo. Natawa ako noon kay Mona. Pero naiintindihan ko naman kung bakit natatakot siya. Ang kaso nga lang, naisip ko na maaga pa lang ay dapat malaman na niya. Baka kasi mabigla siya kapag sa baryo niya pa mismo nalaman. Pero hindi na namin muling pinag-usapan yun hanggang sa dumating na sa baryo. Ay, pa, sis, grabe ang ganda dito. Ang linaw ng tubig, ayan sa ilog. Tapos ang dami pang mga puno, maaliwalas, ang fresh ng hangin. Alam mo, para tayong mga nasa sinaunang panahon eh. Napakasariwa ng hangin dumadaloy sa paligid. Kasabay ng kaluskus ng mga dahon. Wow! Taray. Sira ulo, tumigil ka nga dyan. Teka, hindi ko maalala yung lugar eh. Wait lang. Nakalimutan ko yung bahay namin dati. Saan nga ba yun? La 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 la. Ang sarap-sarap dito, no? Alam mo talaga wala tayong mabigat na duty no? Gusto ko na lang magtampisaw sa ilog. Sus, maganda ba yan? Iyan ngayong kumuha sa tatay ko. Lintik na ilog na yan. Ay, sorry. Sige na, hindi na lang ako maliligo. Pangit yung ilog na yan ang pangit. Sira ka. Okay lang naman kung gusto mo. Baliw to. Expression ko lang talaga yon magmula nung mawala yung tatay ko. Teka, halika na. Natatandaan ko na yung bahay. Lumakad kami sa mga tuyong dahon sa ilalim ng mga kumakaluskos na dahon ng malalaking puno. Hanggang sa makita ang magkakalayong bahay na ganun pa rin naman sa dati. Medyo sementado na nga lang ang iba. Sa may dulo-dulo pa naroon ang bahay namin kung saan nakatira.
ang aking Tia Belen. Mona! Mona! Ayun yung bahay namin, oh. Ano bang pinagtititingnan mo dyan? Wala. Nagtataka lang ako na magkakalayo yung mga bahay. Pero, in fairness, mukhang maalwan silang tingnan. Pero wala pang masyadong tao, no? Sa bagay, baka kasi maaga pa. Pero nasan yung bahay? Ay, Sims! Ang gara naman yan, sis. Ang laki pala ng bahay niyo dito. Ang taray, para makalumang mansyon. O, pak, naka second floor pa, ha? Eh, ba't kayo malis dito? Ay naku, mahabang kwento. Oh, halika na. Bilisan na natin. Sigurado, naghihintay na yun si Auntie. Sige, mauna ka na. Nandito lang naman ako sa likod mo eh. Sige na, go. Andito na tayo, sis. Teka, ako na ang kakatok. Tao po, Auntie. Gising na ho ba kayo? Sara Palangga ko. Ikaw na ba yan? Payakap nga. Hello po, Auntie. Sa wakas nakita ko rin ulit kayo. Ay, oo nga, Diyos ko. Hindi na kita makilala. Dalagang dalaga ka na talaga. Ang ganda-ganda mo. At ikaw naman anong pangalan mo? Mona po yung pangalan ko. Good morning po. Good morning din sa'yo, Ine. O siya, halika na kayo. Pumasok na tayo sa bahay at medyo mahamog pa rito sa labas. Hindi pa sumisikat ang araw eh. Salamat po. Sara, anak, dyan mo na lang muna ilagay sa may salas yung mga gamit nyo. Mamaya nyo na lang iakyat sa tutulugan nyo. Kumain na muna tayo habang mainit pa yung kape at mga ulam. Sigurado akong nagugutom na kayo. Tsaka Sara, alam kong namiss mo itong paborito mong bulad na ako mismo ang may gawa. Namiss ko nga yan, Auntie. Uy, tara muna. Kain na muna tayo. Siyempre naman hindi natin tatanggihan yan, no? Nagutom talaga ako sa biyahe. O siya, maupo na muna kayo at kukuhanin ko yung sinangag. Salamat po. Ito, Sara, Mona. Kayo na lang magsandok sa sarili nyo, ha? Opo, Auntie. Shucks, ang baho ng isda. Thank you po, Auntie. Uy, Mona, kuha ka lang, ha? Huwag kang mahiya. Ako, mahihiya. Charot. Pero kasi kanina pa talaga ako, namamangha dito sa bahay nyo. Sobrang presko, ang laki-laki, halatang pangmayaman. Sino-sino bang nakatira dito? Ako lang ang mag-isa dito ngayon, Ine. Pero may mga kabaryo akong nakikitulog dito. Yung mga tinutulungan ko, ganyan. Ako kasi ang leader nila rito. Kumbaga, ako na ang nagmana mula nang mamatay si Kuya Roman. Yung tatay ni Sara. Nasa pamilya kasi talaga namin ang pamumuno rito. Ganun po ba? Di kung hindi pala namatay yung tatay mo, sis, malamang andito sana kayo, no? Nga pala, ano ba kasing... Okay, sis, huwag na muna natin pag-usapan yan, okay? Ibahin na lang muna natin. Auntie, dediretsuhin ko na ho kayo, Ano po ba talagang nangyayari sa baryo nyo? Anong meron sa sakit ng mga tao rito? Nako, Sara, pabalik-balik lang yung mga nararamdaman nila. Pero habang tumatagal, mas marami ang namamalas at nagkakaroon ng sakit sa balat. Pasintabi sa pagkain nyo, ha? Pero marami ang nagkakagalis. Tapos, basta, nakakadiri yung mga sugat nila sa paa. Saan ba kasi nila nakuha yung ganyan, te? Wala rin talaga akong alam eh. May mga doktor naman na pati ng mga espesyalista ang bumisita rito. Pero wala silang masabi, kundi normal na sugat lamang daw ang mga yon. Pero hindi ako naniniwala. Kasi hindi talaga mawala-wala. Ang kinakatakot ko pa, baka nakakahawa siya. Kaya nga naka-isolate sila sa ipinagawa naming mga kubol doon sa may liblib pa. Pero Auntie, kung walang magawa ang mga doktor, ano naman ang magagawa namin na mga nurse lamang? Oo nga po eh. Alam ko naman yun, Sara, Mona. Ang plano ko lang talaga magkaroon nga ng mabisang gamot. Tsaka
Bala ko rin na maturuan nyo ang ilang mga tao rito sa amin, lalaki man o babae, para manggamot. Wala pa kasi talaga akong mahanap na paraan kung paano mawawala ang sakit. Kaya pansamantalang remedyo lang ang magagawa. Makakaasa naman po kayo sa amin dun sa ganung bahay. Salamat naman kung ganon. Siyempre naman, may tiwala rin ako sa inyo, no? Pero may isang bagay lang ako na hindi maisip, Auntie. Ano yun, Sarah? Saan ba talaga nila nakuha yung sakit na yan? Tsaka, bakit hindi lahat na nasa baryo ay apektado kung talaga nakakahawa man yan? Hindi ko alam, pero ang karaniwan sa mga nabibiktima, nanggagaling sila sa ilog bago makaramdam nun. Pero, hindi naman masasabing may lason ang tubig kasi may ilan na nakikinabang. Ako naman hindi na talaga lumalapit doon mula na mamatay si kuya, kaya hindi rin ako naapektuhan. Kasi paano kung ako naman ang kunin nun? Kaya ikaw, Sarah, kayo ni Mona, wag na wag kayong lalapit sa tubig na yon, ha? Bakit naman ho? Ang ganda-ganda ho kaya ng tubig, tsaka ang linaw-linaw. Ay, basta, sundin nyo na lang ako. Tama si Auntie Sis. Baka may kakaiba si ilog kaya nga malalim talaga yung iniisip ko nung nakaraan. Pero sana, makatulong yung mga nilalaman natin sa panggagamot. Kakaiba? Anong kakaiba? Ay nako, mamaya nyo na muna isipin yan. Tapos na rin yata kayo kumain. Tara na, ihahatid ko na muna kayo sa tutulugan nyo sa itaas. Iwan nyo na lang yung mga pinagkainan nyo dyan sa mesa. Ako nang bahala dyan. Ay, tara na. Nakadikit sa dingding ang hagdan namin. Doon napansin ni Mona ang mga paintings na noon ko lang din nakita. Wow! Sarah! Grabe, ang ganda! Ante Belen, ang social-social nyo naman. May mga pa-wall paintings pa kayo, oh. Shala! Sino nga bang nag-paint ng mga yan? Nandito pa rin pala ang mga to, Auntie. Bay, oo naman. Hindi ko pwedeng tanggalin yan kasi yan ang alaala ni tatay. Siya mismo ang gumuhit ng mga yan Siguro malungkot siya nung ginagawa niya yung mga yan, no? Ha? Paano mo naman nasabi? Hindi mo na kasi na itatanong. Mahilig din talaga ako sa arts. At ramdam ko sa mga ginamit niyang kulay, sa style, sa mga lines, at sa mga facial expressions. Yung lamlam nung mga paintings. Alam mo yun, ang bigat Ang bigat sa feels bilang artist. Ramdam mo rin pala yun, Mona. Pero alam mo, kahit ako, pakiramdam ko ang lalim ng pinaguhugutan ni Lolo noong mga panahong ginagawa niya yan. Tsaka, alam mo, sa totoo lang hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong kahulugan ng mga yan. Kayo po ba, Auntie? Alam niyo po ba? Nako, wala akong alam sa mga ganyan Ang alam ko lang, iginuhit niya ng itay noong mga huling sandali ng kanyang buhay. Pero marami pa siyang ibang paintings na hindi na namin nakita at iyan na lang ang mga natira. Ito ho, bakit po parang hindi naman yata natapos to? Ano ho kayang dapat nakalalabasan nito? Yan kasi yung kahuli-hulihan niyang painting na hindi na niya natapos. Kasi nga, nadedo na. Pero, ewan ko ba kung ano yan? Halika na kayo. Hayaan niyo na yan para makapagpahinga na rin kayo kahit saglit. Bukas na lang din ninyo simulan ng panggagamot para naman mahaba ang pahinga nyo. Sige po, salamat, Auntie. Sige po, Auntie. Salamat po talaga, ha. Buong araw kaming nagpahinga at kinabukasan, doon na napasabak. Agad kaming pumunta sa sinasabi ng aking tiya. Nalagyan na namin ng gamot ang lahat at hapon na nang maisipang kumustahin ang mga ito. Sa tingin mo ba, nagamot natin sila? Alam ko na hindi yun ganun kabilis na tatalab. Pero may pagbabago kaya kahit sa pakaramdaman lang nila? Alam mo kasi kanina, di ba ang tatamling nila? So, kumusta kaya? Maginhawa na kaya sila ngayon?
Oo naman, tayo pa ba? Kaya nga tayo yung pinadala dito eh. Kasi tayo yung pinaka-effective. Ba't mo naman kasi natanong yan? That's not how I know you, sis. Never ka nagduda sa kakayahan mo. Anyari? Ewan ko. Konektado pa rin to sa kutob ko. Kaya nga alam mo, palagi ko, walang mangyayari sa mga normal na meds natin. Ay, naku. Ano bang pinagsasabi mo? Pustahan pa tayo. Nakangiti pa yung mga yan. Tara na, bilisan natin maglakad. Ha? Shucks! Sabi ko ni. Sabi sa'yo, sis, walang nagbago. Oh, tingnan mo. Bakas pa rin sa mukha nila yung sakit. Parang hindi mabisa yung mga gamot natin. Hala, baka ganyan na rin ang ginawa ng mga doktor at ng mga espesyalista na pumunta rito. Naku, kaya talagang walang nagbabago. Hala, ba't kaya? Imposible naman yun. Yan nga yung ginabili na gamot ni doktora sa atin eh. Doon sa ibang duties naman natin sa ibang lugar, effective naman yan sa mga skin diseases. Ba't kaya parang walang nangyari dito? Tama ako. May kakaiba talaga sa sakit na yan. Pero hindi natin matukoy. Wala man lang kasi tayo makausap kahit isa sa kanila. Parang buong katawan nila ay apektado ng sakit. Nangihina, hindi makapagsalita. At ang tanging gusto lang ay pumikit. Pero baka naman na tama ka na hindi agaran ang paggaling nila. Malay mo naman. Sige na, ituloy-tuloy na lang natin yung paggamot na mga 3 araw. Baka sakaling may magbago pagkatapos nun. Pero paano kung wala mo na? Anong gagawin natin? Basta magtiwala lang muna tayo. Sige na, gamutin na muna natin sila ulit at pakainin. Pumayag ako noon at nagtiwala rin naman ang tiya Belen ko. Pero makalipas ang 3 araw, wala pa rin talagang pagbabago. Ganon pa rin ng mga pasyente, kaya naghinala na ako. Sis, huwag ka sana mabibigla pero kailangan mo nang malaman to. Kasi malakas na talaga yung kutob ko eh. Alam mo, hindi lang joke yung sinabi ko sa'yo noon. Totoo yun, Mona. Ha? Na ano? Ano ba kasi yun? Sabihin mo na lang, alam mo kinakabahan ako sa'yo eh. Nag-iisip na nga ako dahil sa hindi paggana ng gamot natin tapos, ayan, dumagdag ka pa sa pakulumong yan. Ano nga? Kasi, hindi ko alam kung handa ka na bang marinig ang totoo. Okay, pero eto na ha. Eto na. Alam mo kasi, ang hinala ko, may kababalaghan sa likod ng sakit na yan. Baka nga may kakaiba sa ilog kaya doon din nawala si Itay. Sara naman? Nakuha mo pa talagang magbiro ng ganyan, te? Nakakainis ka naman eh. Simula nung mabigyan tayo ng duty, bigla ka na lang naging weirdo. Pwede ba umayos ka nga? Makinig ka kasi, paniwalaan mo ko. Totoo ang sinasabi ko, kaya nga hindi gumagana yung mga gamot natin eh. Pero may alam ako kung paano yan magkakabisa. Kasi nga, tunay na may alam ako sa panggagamot. Dating mananambal ang inay mo na. At maging ako isang ganap ng mananambal. Ay sus, hanggang ngayon ba naman ganyan pa rin ang mindset? My God! Mas lalong sumasakit lang ang ulo ko sa'yo, te. Hindi talaga kita maintindihan. Pero sige, paniniwalaan na lang kita para matapos na tong duty na to. Di naman tayo sasahuran ng malaki dito eh, tas ganyan pa kahirap yung gagawin. Ay, ano na? Ano na sis? Ano ng plano mo? Sis, sorry. Sorry talaga ako na involved ka sa gulo ng dating baryo ko. Pero hindi lang naman ito para sa pera mo na. Kailangan nating iligtas ang mga taong to. Hindi ko naman sinabing ayoko silang iligtas. Alam ko lang yung karapatan ko bilang nurse, bilang manggagawa. Pero sige na, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Gawin mo na lang kung anong gusto mo, okay? Dala ko naman yung mga gamit ko eh. Ang kaso, hindi kasi basta-basta ang gagawin kong pagbabasbas sa mga gamot. Kailangan ko ng kwento o pagsasalaysay man lang kung ano ba talaga yung naranasan ng mga taong to. Alam mo yun, kahit isa man lang. Kailangan ko na magsasalita para malaman ko kung ano ang kababalaghang to. Paano mo nga gagawin yun? Kahit nga dahil hindi natin marinig sa kanila eh. Sa tingin mo, kaya pa nila magsalita. Kailangan pa rin natin silang pilitin. Total para sa kanila rin naman to eh.
Good luck na lang talaga sa... Tulong! Sis, wait lang. May sinasabi yung lalaki doon. Tara, punta natin. Agad kaming lumapit sa naghihingalong payat na lalaki. Maayos naman ang itsura kaso nga lang halata sa mukha niyang nahihirapan siya. Pero pinilit niya pa ring magsalita. Tutulong ka? Sigurado ka na kaya mo? Oh, please, kuya, kayanin mo, please. Para sa inyo to, kahit konting kwento lang. Kwentuhan mo kami ng mga nangyari. Parang ama mo na kuya, tulungan mo kami. Ano, tubig? Gusto mo ba ng tubig? Sige, wait lang, kuha lang ako. Salamat. O ito, kuya oh. Sana maintindihan niyo yung sasabihin ko. Pero ganito kasi nangyari. Susubukan naming intindihin, ha? Basta go ka lang. Continue ka lang. May kumikinang-kinang kasi noon sa ilog. Isang gabi. Tapos syempre, pinuntahan ko. Tapos nakita kong para yung Parang ano? Parang ano? para yung teka, tubig. Pahingi muna ng tubig. Ay, Diyos ko, sis. Bigyan mo muna. Salamat. Itutuloy ko na. Para yung palaka. Lumalangoy siya kaya sinundan ko. Ewan ko. Nagandahan ako eh. Tapos hindi ko na malayang malalim na palang bahagi ng ilog yung napuntahan ko. Maya-maya pa. Aray! Aray! Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Yung sugat ko. Sobrang sakit. Ano sis, wala ka bang magagawa dyan? Hindi pa ba sapat yung kwento niya? Diyos ko, hirap na siya. Oh, ano nagagawin natin? Sis, gustuhin ko man pero hindi yun sapat. Kailangan ko ng kwento niya hanggang dulo para alam ko ang tamang dadasalin. Sige. Pipilitin ko. Maya-maya pa. Biglang may tila ba ng hila sa akin. May naramdaman akong bigat sa paa ko. Tapos bigla na lang akong hindi makahinga. Wala rin ako makita nun dahil mahapdi rin sa mata yung tubig. Mahapdi rin yun sa balat. Kumbaga parang nag-iinit. Aray! Tapos pinilit ko na lang talagang lumangoy hanggang sa makawala. Nagising na lang ako. Nandito na ako sa kubol. Hinang-hina. Aray! Hindi ko na kaya. Sis, ano na? Uy, hirap na yung tao. Ayos na yun, sis. Akin na yung mga gamot. Bubulungan ko ng mga yan at babasbasan. Diyos ko, tulungan niyo po kami. Sana po mapagaling talaga sila ng friend ko. Please, Lord, please. Ayos na. Ayos na, sis. Sana gumana tong plano ko. Sige na, painumin mo na siya. Ako na lang ang magpapahid sa mga sugat niya. Kuya, kumalma muna kayo para magamot na namin kayo, ha? Sige po, kumalma muna kayo at ibukan niyo yung bibig niyo. Sis, tapos na siyang uminom. Kumusta yung mga What? How? Paano nangyari yun? Bakit medyo nawala na yung mga maga at yung mga sugat sa balat niya? What is the meaning of this? Sabi ko naman sa'yo
Faith healer nga kasi ako. Ayaw mo pa kasing maniwala eh. Alam mo ba, anak ako ng medical science at na medicine from spirits and nature. So naniniwala ka na sa akin? No. No. Wait. Wait lang. Baka naman mamaya may lahi kang mangkukulam, ha? Sus Mariosep, layuan mo ko, be! Lumayo ka sa akin. Uy sis, ano ka ba? Ang tagal-tagal na nating magkakilala. Nakita mo bang mangkukulam ako? Hoy, ang tagal na nga natin magkakilala. Ni hindi ko alam na may lahi kang mananambal. Paano kung niloloko mo lang ako? Ay, Diyos ko. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Kaya lang naman hindi ko sinasabi. Syempre, alam kong hindi ka naniniwala. Pero promise, ikaw lang ang nakakaalam at pinagkakatiwalaan kita. Kasi nga, sister kita. Ano ka ba? Talaga lang, ha? Ako rin kaya, alam ko ng kapangyarihan mo. Salamat po. Ano pong mga names nyo? Wow. Bigla kang lumakas, ha? I'm Mona. Ako po si Junmar. At ikaw, malakas at magandang binibini. Sarah, tumigil ka nga muna dyan. Kagagaling mo lang, ang kulit-kulit mo na kaagad. Syempre, ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito. Sobrang ginhawa. Ganito pala pakiramdam na magamot ng isang katulad mong anghel. Yes! Mukha tinabahan sa si Junmar. Ew, sis, ano ka ba? Nakikisaw-saw ka pa eh. Tinamaan talaga yan sa akin. Tinamaan ng lintik. Tara na nga. Ay, wisit. Wala siya. Ang sungit-sungit mo pala. Akala ko pa naman, ang bait-bait mo. Kanina yon kasi kailangan mo ng tulong. Pero ngayon na kumukulit ka na, bahala ka na sa buhay mo. Halika na sis. Sis, kalma. Asyente natin yan si Junmar. Ba't naman kasi biglang uminit yung dugo mo? Ewan ko ba dyan, ang kulit eh. Hindi na lang magpahinga. Bakit? Nag-aalala ka ba for me? Yee! Ano ba? Hoy, Junmar. Huwag kang ang feeling. Ginamot lang kita dahil pasyente kita. Tsaka parte yun ng duty namin. Huwag mo binibigyan ng mali siya yun. Nakakainis eh. Alam mo, kung ayaw mo magpahinga, di bahala ka sa buhay mo. Tsaka ba't ka ba sumusunod, ha? Di sorry. Sorry na. Hindi ba sabi mo bahala ako sa buhay ko? Sa gusto ko sumunod sa inyo eh. Ang satisfying ng panggagamot mo. Gusto ko matutunan yun. Magpapaturo ako sa'yo. Magpapaturo? Naririnig mo ba yung sarili mo? Mukhang ang lampa-lampa mo tapos halatang iyakin at matatakutin ka. Hindi para sa iyong gawaing to kaya umalis ka na lang. Be, kalma. Words mo. Grabe ka naman sa akin. Hinulaan mo pa yung pagkatao ko. Pero tama ka naman. Matatakutin nga ako at mahina. Hindi katulad ng ibang lalaki. Pero gusto ko rin naman talagang maging katulad mo na malakas at magaling. Kasi gusto ko rin namang makatulong sa iba. O be, ala ka. Gusto lang naman pala yung magmagandang loob. To naman. Kung gusto mong makatulong, magpahinga ka na lang para hindi dagdag sa isipin namin. Alam mo, magkakaproblema lang kami pag pasunod-sunod ka. Tuturuan namin kayong lahat after all this, okay? Pero ngayon pa lang gusto ko nang matuto. Payagan nyo na ako, please. Ay, nako, nakakairita. O siya, sige, bahala ka. Magmukha kang aso dyan na pasunod-sunod. Okay lang na maging aso. At least ikaw ang amo. Ano ba? Buisit. Hindi namin pinansin yung Junmar na yon habang naggagamot kami ng iba pang pasyente. Buti na lang, effective talaga yung basbas ko at napatunayan ko ring may kababalaghan sa baryo. Noong magdidilim na, naisipan na rin namin ni Mona na umuwi. Grabe. Ngayon ko lang ginamit ulit tong kakayahan ko at first time ko manggamot ng mga tao. Alam mo, dati naman, hayop lang ang ginagamot ko nito.
Pero siguro nakaya ko dahil sa ipinasang lakas ng aking inay. Pinagsasabi mo, hindi ko talaga alam yan, sis. Hindi ako makapaniwala pero ramdam ko yung pagod mo, ah. Shit, di pa nga tapos eh. May mga gagamutin pa tayo bukas. Lord, sana pumatapos na to. Kaya natin to. Mabuti na lang din natagpuan natin yung si John Mar. Alam mo, nakakainis eh. Sobrang kulit ng loko. Asyumerong palaka pa. Alam mo, nakakadagdag lang sa pagod eh. Pero mukhang seryoso naman yung tao eh. Okay lang naman sa akin na gusto niyang tumulong or matuto. Pero sinabi naman na natin sa kanya na magtuturo tayo pagkatapos ng lahat. Ayan, tapos sige pa rin siya sa gusto niya. Ay, ewan ko ba? Ayoko na kasi nakaka-stress lang eh. Pero alam mo, at least, dahil sa kanya, na-confirm natin na may kababalaghan nga rito. Hindi ba, sis? Sis? Hoy! Saan ka pupunta? Hoy! Mona! Ba't pupunta ka sa ilog? Hoy, Mona! Bumalik ka rito! Hoy! Tila ba hindi ako naririnig ni Mona kaya napilitan na akong hilahin siya. Pero may kakaiba siyang lakas. Mariin ang titig niya sa tubig kaya hindi ko siya nasundan nang mapunta siya doon. Mona! Mona! Hoy, sis! Ako to si Sarah! Gumising ka! Makinig ka! Huwag kang mahumaling sa kung ano man nakikita mo! Shit! Hindi kita masusundan sa tubig! Mona, please! Pigilan mo yung sarili mo! Sarah! Tulungan mo ako! Sarah! Wait, sis. Sandali lang. Teka, shit. Inasan ba yung muskobadong pinadala ni inay? Diyos ko. Teka lang, Mona. Huwag ka magpapadala. Layuan mo ang kaibigan ko! Kung ano ka man, etong sayo! Sis, salamat. Akala ko mamamatay na ako, sis. Bakit? Ano ba kasing nangyari? Ba't bigla ka nalang naglakad papunta sa ilog? Tapos hindi pa kita mapigilan. Parang hindi mo ko napapakinggan. Napapakinggan kita. Alam kong ginagawa mo. Pero may kung anong pumipigil sa akin and I can't control myself. Tapos may tinitingnan lang akong gintong tilapia na may mga paa na katulad nun sa palaka. Sis, natakot ako pag naalala ko eh. Ewan ko, hindi ako makasigaw kahit gusto ko. Bumalik lang lahat nung nalulunod na ako. Hindi ako makahinga, parang may umihila sa akin. Ganoon yung, alam mo yung kwento ni Junmar? Yun nga yun. Ganon siya eh. Ewan ko. Sis, naniniwala na ako. Tulungan mo ko. Ayoko na dito, bebe. Ayoko na dito. Wait lang, sis. Kumalma ka. Paano ko kakalma? Near-death experience yun, ha? Ewan ko, hindi ko alam na totoo pala yung mga ganito eh. Hindi ko alam na nangyayari pala yung mga ganito. Teka. Subukan mo lang kumalma. Halika na sa bahay at pag-usapan natin ang lahat. Doon na rin kita gagamutin. Hindi kita pababayaan, okay? Kasama mo ako. Inakay ko si Mona pauwi at habang ginagamot siya sa buhay, doon ko na kinumpronta si Auntie Belen tungkol sa mga nangyayari.
Auntie, may kababalaghan talaga na nangyayari sa baryo. Hindi normal ang sakit. At mabuti na lang na may alam ako sa pananambal kaya nagawan ko ng paraan. Saktong-sakto na ako ang pinatawag ninyo. Alam niyo yun, auntie? Alam naman ni Manang ang tungkol dyan simulat sa pool eh. Teka. Sandali muna ha. Bakit naman nandito ang kumag na yan, auntie? Ay bakit anak? Kinukulit ka ba ng tarantadong to? Ikaw talaga, Junmar ha? Pero sa madaling sabi, kinupkup ko na yan dito sa bahay. Kaya lapas-masok talaga yan mula pa nun. Pero may bahay naman ako, no? Tatay ko na lang ang kasama ko. Mahina na siya. Binisita ko lang ngayon si Manang kasi kagagaling ko lang. Thanks ulit, Sarah ha. Kahit tinakbuhan niyo ako kanina. Teka, wait lang. Ano ba muna yung sinasabi ni Junmar? Na alam mo lahat ng ito, auntie. Ano, pinaglalaroan niyo lang ho ba kami? Sorry sis ha. Sorry for my words pero muntik nang mawala yung buhay ko dahil sa duty na to. Gusto ko lang pong malaman yung totoo. Mga anak, pasensya na. So totoo nga? Ha? My God! Tingin niyo ba hindi importante yung detalyeng yun? Wait lang sis, kumalma ka muna. Hayaan natin na mag-explain si auntie. Bakit nga ba auntie? Anong ibig sabihin nito? Kasi kapag sinabi ko agad sa inyo baka takbuhan niyo ang duty. Pero auntie, it's alright. Karapatan naming tumanggi. Karapatan naming malaman yun. Kasi buhay namin yung nakasalalay dito Una pa lang nga Hindi na natin alam yung sakit kaya we're at risk here. Akala niyo ba ganun kadali yun? Tao lang ho kami gaya niyo. May karapatan kaming tumakbo. Mapagod. Grabe, dito ba naman ine-expect na basta nurse kailangan malakas na matapang pa? Sorry Mona, anak. Pasensya na talaga. Sasabihin ko rin naman Kailan? Kailan nyo balak nalaman na namin? Hindi na nakapag-ingat tong kaibigan ko dahil nung una pa lang hindi na namin alam. Di sana kung sinabi nyo. Di sana ako na lang ang jumuti dito. Promise Sarah, sasabihin ko sana nung una pa lang. Pero pinigilan ako ng nanay mo dahil ayaw niya mag-isa kang pupunta rito. Gusto niyang malaman mo yun ng kusa. Pero auntie, may nadadamay na tao. Wala namang kinalaman si Mona sa lahat ng to. Ayoko na ho. Mapagod na ako Kung ganito lang din na mapapahamak yung buhay ko because of your family dramas, ayoko na sis, uwi na lang ako. Sorry bukas na bukas uuwi ako. Akit na ako. Bahala na kayo dyan. Sorry anak. Mona! Sarah, hayaan mo na muna siya mag-isa. At ano naman ang alam mo, Junmar? Ang alam mo lang naman ay matakot. Kaya madali ka nauuto ng kung ano mang kumikinang. Lahat kayo dito, pinapairal nyo ang takot nyo kaya kayo madaling maapektuhan ng kababalaghan. Ang sakit talaga pag sinasabi mo yung totoo. Hindi naman yan yung pinag-uusapan natin Che, kung wala ka magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Kausapin mo ako pag maganda na ang sasabihin mo. Baka sakaling matuwa pa ako sa'yo. Tama na yan. Tama si Junmar, Sarah. Hayaan mo muna lumamig ang ulo niya. Auntie naman, parang kapatid ko na rin si Mona. Bakit mo naman siya dinahamay? Sana man lang nag-isip kayo. Anak, sana maintindihan mo ako. Kapakanan mo lang din ang iniisip namin. Pero hindi nga to about lang sa akin, auntie. Sige, hayaan nyo na. Ako na lang po ang hihingi ng paumanhin kay Mona bukas. Kahit papano, naiintindihan ko kayo at mas mahalaging kababalaghan kaysa sa pagkakamali nyo. O siya, magpahinga na ho muna kayo. Inalisan ko yung dalawa at saka nagtungo sa labas para magpakalma rin at magpalamig. Nang may biglang tumawag, si Nanay. Alam mo na pala anak. Nay naman, alam niyo naman na pala, hindi niyo pa sinabi. Nadamay tuloy si Mona. Sige, pero wag na muna natin pag-usapan yun. Ipaliwanag mo sa akin yung kababalaghan, Nay.
Kutob ko lang naman yon. At nakumpirma ko lang dahil sa tiyahin mo. Pero alam mo naman ang detalye, hindi ba? Opo, may isang biktima na nagkwento sa akin mismo. At saka kitang-kita na rin mismo ng mga mata ko kung paanong hinihila ng tubig si Mona kanina. Sinabuyan ko lang na muskubado dahil mabisa yun sa mga lamang tubig, hindi ba? Ganyan din ang nangyari sa tatay mo. Pero hindi ko siya nagawang masagip. Hindi naging mabisa yung muskobado at kahit anong pangontra. Kahit anong ritual, wala. Alam ko, Nay. Alam ko. Kaya nga nagtataka rin talaga ako eh. Hindi kaya konektado ito sa pagkawala at pagkamatay ng itay. Pero ano naman kayang nilalang ang may kagagawa nito? Ano bang aswang ang mga nasa ilog? Hindi lang aswang, anak. Maraming halimaw ang nasa tubig. Pero ang naiisip ko noon ay ang lubod. Lalo na totoong nagdadala yan ng sakit at karamdaman. Kaso wala namang ganyan dati dito eh. Ang sabi ni Belen, ngayon lang nagsimula yung mga ganyan. Pero kung lubod, Nay, hindi ba nabubuo yan sa matinding galit o inggit? Parang normal na aswang lang naman yung mga nandito, Nay. Sadyang gusto lang manghain at mamerwisyo. Pero ang sabi nila, may mangilan-ngilan na rin daw na nawala mula pa noon hanggang ngayon. Yun nga eh, kaya nga medyo malabo pa talaga. Pero alam mo, anak, proud na proud ako sa iyo. Dahil sa kahit konting panahon, marami ka nang alam. Ang ikinatatakot ko lang, paano kung planado ng aswang ang lahat ng yan? Bakit naman? Ano naman ang atraso natin sa kanya? Wala naman, dahil nga hindi naman kami nagkaengkwentro. Basta, malalaman din natin yan. Salamat dahil tinutuloy mo ang dapat na tungkulin ko. At pagpasensyahan mo na rin kami ng tiya mo, ha? Ay nako, basta huwag niyo na pong uulitin yun. Ayoko mandamay ng iba, lalo na ng best friend ko. Sige na po, Nay. Update ko na lang ho kayo ulit. Magpapahinga na rin po ako at maaga pa ako bukas. Bye po, Nay. Mahimbing na si Mona nang umakyat ako. Kaya pinagpabukas ko na lang ang pagkausap sa kanya. Yun ay kung hindi pa siya nakakauwi. Pero nang magising ako, mukhang nagbago naman ang isip niya. Uy sis, gising ka na pala. Pasensya na kagabi sa mga nasabi ko ha. Nadala lang ako ng emosyon. Tsaka, humingi na rin pala ako ng sorry kay auntie. Naku sis, kami nga yung dapat na mag-sorry sa'yo kasi nadamay ka pa sa gulo namin. Ano ka ba? Pare-parehas lang naman tayong clueless sa mga bagay na to eh. Mabuti nga may alam ka sa faith healing eh. Kung hindi, edi wala tayong mapapala. Saka wala na sana ako ngayon. Sis, utang ko sa'yo ang buhay ko. Uy, wala yun. Ano ka ba? Huwag mo nga isipin yun. Natural lang naman na sagipin kita, syempre. Alam ko naman yun eh. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi naman kita iiwan dito mag-isa, no? Halika na. Bangon ka na. Kasi marami-rami pa tayong gagamutin. Pagkatapos mag-ayos, dumiretso kami sa mga kubol at madali nang nagamot ang mga pasyente. Ayos na, subalit dumating ang kahuli-hulihan. Sis, okay na ba yan? Painom ko na rin tong last. Papairan mo na lang. Sige na, bilisan mo na para matapos na. O ito, si tatay, gamutin mo na. Akin na. Kumalma lang ho kayo ha. Papagiran ko na po kayo. So, ano tay? Ayos ho ba? Tatay? Tay? Ikaw ba yun, tay? Anak, tulungan mo ko, anak. Pansamantala lang tong pagpapakita ko sa'yo. Pero tulungan mo ko. Sakal na ako sa loob ng halimaw. Gusto ko nang manahimik, anak. Tay! Anong nangyayari? Anong magagawa ko? Yung kaluluwa ko, yung katawan ko,
Nilamon nito ng aswang. Aswang? Tama ako ka. Sa wakas nakaharap din kita. Nakita na kita kahapon at sabi ko na nga ba ikaw yon. Ikaw ang kahuli-hulihan ng lahi nyo. Ikaw ang kahuli-hulihan kung kukunan ko ng lakas. Maghanda ka, bata. Maghanda ka bilang alay sa nasasabi kong bunganga. Sino ka? Halimaw ka! Ilabas mo ang tatay ko! Hindi ako natatakot sa'yo. Hindi kita aatrasan! Hindi mo ko magagapi. Masyado kang mahina kaya sumuko ka na lang. Ibigay mo na sa akin ang malakas na kapangyarihang hinihintay ko. Tumigil ka! Wala akong ibibigay sa'yong demonyo ka! Kayo ang demonyo. Wala kang alam sa sinasabi mo. Hindi mo alam kung anong pinagmulan ko. Kaya wala kang karapatang magsalita. Ibigay mo na lang ang gusto ko. Ewan ko sa'yo! Layuan mo kaming aswang ka! Patahimikin mo na kami! Patahimikin mo si Itay! Aswang! Hoy! Sarah! Sarah! Sarah, anong nangyayari sa'yo? Kanina ka pa nakatulala sa matanda. Ano ba nangyari? Kumusta? Ayos na ba si tatay? Si Tatay Ramon, Mona, nagpakita siya sa akin. Humihingi siya ng tulong makalaya mula sa halimaw sa ilog. Ang aswang. Nagpakita sa akin ang aswang doon. Sabi niya, kakainin niya raw ako. Teka, ayos na yan si Tatay. Asikasuhin mo na yung mga gamit at uuwi na rin tayo. Tatawagan ko lang si Inay. Ha? Nakita mo yung multo ng tatay mo? Pati yung aswang? Pero bakit parang hindi ka naman natatakot? Nako, sanay na ako dyan, Mona. Tsaka, ano namang magagawa ng takot ko? Ako ang aasahan nyo rito, kaya kailangan na malakas ako. Pero malakas ka nga ba? Oo naman. Trust me. O siya, sige na. Ayusin mo na muna yan. Lalabas lang ako saglit. Dali-dali akong tumawag kay inay at mabilis rin naman niyang sinagot. Nay! Nay, si tatay! Nakita ko na si tatay. Nagpakita siya sa akin. Ang tatay mo, nakita mo na ang kaluluwa niya? Anong sinabi niya? Humihingi siya ng tulong sa akin. Napalayain ko siya mula doon sa halimaw sa ilog. Umiiyak po siya, Nay. Hungawa ako sa kanya. Naku, ang palangga ko. Kawawa naman. Wala man lang akong nagawa. Ano pang sinabi niya, anak? Hanggang doon lang ang napag-usapan namin, Nay. Dahil biglang sumulpot din yung aswang. Sabi niya, ako raw ang kahuli-hulihan ng lahi. Kaya ako rin ang kahuli-hulihang kailangan niya para sa malakas na kapangyarihan. Ang sabi pa niya, hindi ko raw alam ang pinagdadaanan niya. Hindi nga. Lubod talaga siya. Malamang sa malamang lubod nga yan, anak. Kaya nagawa niyang sipsipin ang kaluluwa ng tatay mo. Kasama ng katawan niya. Kaya pala, hindi siya makapagparamdam sa atin kahit gustuhin natin. Pero Nay, ano namang kinalaman ng pamilya natin sa kwento niya? Anong nagawa natin na maaaring pinagmulan ng galit niya? Yan ang hindi natin alam, anak. At wala na rin akong kakayahan para alamin pa. Ikaw na ang makakasagot niyan. Sigurado ako nasa bahay ng pamilya ng tatay mo yung sagot. Matagal na ang bahay natin na yon. Sigurado ako nandun yun. Sige, Nay. Tatawag ako ulit kapag inalam na namin ang katotohanan. Anak, mag-iingat ka, ha? Opo, Inay. Hapon na noon, magaling na ang lahat. Naayos na rin ni Mona ang pinapaayos ko sa kanyang mga gamit.
Pagkatapos kumaripas na kami papunta sa bahay para ibalita ang nalaman. Nagpakita kay Sarah ang tatay niya. Pati ang aswang. Si Kuya? Opo, Auntie. Uy, Junmar, andyan ka pala. Sorry kagabi pero makinig kayo. Ang aswang na yon ang may dala ng sakit. Lubod kong tawagin at siya rin ang pumaslang kay tatay at kumuha ng kaluluwa niya. Pero may malalim na dahilan ng halimaw. Dahil ang mga lubod, minamanifest lang ng matinding galit. Ibig sabihin, may pangyayari na naging dahilan ng galit niya. Yun ang kailangan nating alamin, Auntie. Ang iniisip namin, baka may mga documents dito na pwedeng konektado doon sa mga nangyayari. Mga diaries po, tungkol po sa nagawa ng pamilya niyo. Pero Sarah, alam mo walang inaagrabyado ang pamilya natin. Hindi tayo ganong mga tao. Kailangan pa rin po nating subukan, Auntie. Saan po ba natin mahahanap yun? Sa taas. Nakatago pa ron ng ilang gamit ni nanay at tatay. Ang tanda ko rin, may diary si nanay, kaso baka nasa kailaliman pa. Sana lang hindi pa nangat-ngat ng daga. Tutulong na ako mahalungkat yun. Tara! Habang paakyat, biglang naging agaw pansin sa akin ang 4 na mga paintings na hindi ko pinapansin noon. Nabigla ako sa isa doon. Wait lang, Auntie. Teka, parang alam ko na kung ano tong unfinished paintings ni Lolo. Shit! Oo nga! Ito yung aswang! Hindi lang tapos ang kulay, pero ganito yun. Malumot ang balat niya, buhok na parang seaweed, tapos kulay putik ang muka. Tingin ko may sinasabi si Lolo sa mga paintings na to. Kaya pala mabigat yan sa pakiramdam eh. Pero ano naman kayang ibig sabihin yan? May order ba yan? Ito ba ang una? Itong portrait ng lalaki na to matamlay yung itsura oh. Tapos itong pangalawa, parang may nalulunod. Tapos tinan mo to dito sa pangatlo. Bago yung unfinished. Bakit may nakaluhod habang may thunderstorm? Hindi kaya yung lalaking yan ang biktima kaya nagalit siya? Pero sino yung humihingi ng tawad? Si Lolo? Ang itay? Bakit naman siya hihingi ng tawad sa lalaking yan? Yun yung aalamin natin sa taas. Halika na. Samahan niyo na ho ako para malaman na natin ang totoo. Magkakasunod ang lagaslas na papel dahil sa isa-isang pagbuklat ni Junmar ng mga lumang libro. Hanggang sa makita nga ang maliit na diary kung saan nakalagay ang pangalan ni Lola. Agad ko yung kinuha para basahin. Sis, pakihawak muna. Tatawagin ko lang si nanay bago ko muna basahin ang mga nilalaman nito. Ayun, buti naman sinagot na niya. Nay, makinig kayo. Hawak na namin ang katotohanan. Akin na, sis. Sige na, Sarah. Basahin mo na. Iba to. Puro mga personal na buhay ito eh. Teka, nasan kaya rito? Wait lang ha. Yung tungkol kay Lolo. Lubog. Mukhang ito na yun. Pero maikli lang siya. Teka lang ha, babasahin ko na muna. Basahin mo na lang ng malakas, anak. Hindi, Nay. Naiintindihan ko na. Hindi ko maiisip na magagawa to ni Lolo. My God, may kasalanan naman pala talaga tayo. Ano? Ha? Sis? Sigurado ka? Bakit, Sarah? Ganito ro kasi yung nangyari. Bale, may isang magsasaka na nagplano mag-aklas laban sa gobyerno noon. Siya ang leader kumbaga at taga rito siya sa baryo. Kaibigan pa ni Lolo, pero nadaig si Lolo ng takot. Napilitan siya dahil sa impluwensya ng mga mayayaman na tao noon. Pinagbantaan siya ng mga yun, kaya wala siyang ibang naging choice. Pinatulog niya yung lalaki at saka pinaanod sa ilog nung kasagsagan ng bagyo. Nagawa yan ng itay. Kung gayon talagang galit na galit nga ang lubod sa pamilya natin. Hindi yan totoo.
Hindi ganyan ang itay ko. Pero paano kung nilihim talaga nila sa inyong lahat ang totoo? Saka, accurate at related din naman yung sa mga paintings, di ba? Di ba may bagyo rin doon nung humingi siya ng tawad? May nalulunod at may portrait na parang magsasaka tapos nandun na yung itsura niya bilang aswang. Naku, Sarah, masyadong malakas ang puwersa ng lubod na yan. Malalim ang pinaguhugutan niya. Baka hindi mo kayanin. Umuwi ka na. Tama si Tia Santa, Sarah. Total, tapos na rin naman ang duty natin dito. Pwede na tayong umuwi. Pwede ka nang mauna muna kung gusto mo. Pero kasi, Nay, nandito na yung opportunity. May kakayahan na ako at magtitiwala na lang kayo. Kung hahayaan ko to, babalik at babalik lang din ang sakit at panggugulo ng lubod. Kailangan ko siyang magapi. Kailangan ko siyang patahimikin para makalaya na rin ang mga kaluluwang nilamon niya. Hindi ba? Gusto mo rin naman na makalaya ang itay? Kahit na, hindi ko maiwasang mag-alala. Kahit may tiwala naman ako sa kakayahan mo. Pero basta mag-iingat ka. Magplano ka. Alam kong alam mo na ang gagawin. Pagdadasal ko na lang na malagpasan mo ang lahat ng ito. At mag-iingat ka, anak. Sige po, Nay. Ikaw muna. Uuwi ka na ba talaga? Sabi ko naman sa'yo hindi kita iiwanan hanggang sa uli, di ba? Pero don't expect me to help, ha? Kasi hanggang pagiging nurse lang ang kaya ko, be. Manunood lang ako sa gagawin mo. Ano bang plano mo? Teka, give me some time. Magpahinga na muna tayo. Auntie, kumalma na kayo. May paraan naman para mabawi natin ang kasalanan nila. Bumaba na muna tayo. Salamat, Junmar. Walang anuman, kamahalan. Sus, iyan ka na naman. Sige na. Sandali akong nagmuni-muni para mag-isip ng plano. Hanggang sa muli kaming nagtipon-tipon sa sala. Maliban sa Tia Belen na mukhang nakatulugan ng pag-iisip at naintindihan naman namin yun, naiwan kami ni na Junmar at Mona. Ganito. Ganito ang magiging plano natin. So basically, itinuro na sa akin ni Inay noon pa ang tungkol sa iba't ibang nilalang kasama niyang lubod. So ang plano is, mapatapak siya sa tuyong lupa. Doon siya mahina at habang nangihina siya, sasaksakin ko siya sa puso. Teka, dapat punyal eh. Pero ayos na siguro to. Ayos na to, matulis lang na kahoy. Saan naman tayo kukuha nun? Marami dyan, sa may kakahuyan. Maraming mga kahoy dun. The problem is kailangan ko ng distraction. Kailangan ko na tao na kayang humarap. Yung matapang at malakas na kaya mag-sustain ng hininga sa tubig. Kailangan niya kasing i-distract ang lubod habang ginagawa ko ang ritual. Baka may kakilala ka, Junmar. Bakit hindi na lang ako? Ikaw? Seryoso ka ba dyan? Hindi ba aminado ka naman na natatakot ka? Tsaka may lakas ka ba or kaya mo bang tumagal sa tubig? Muntik ka na ngang malunod. Kakayanin ko para lang magbago ang tingin mo. Saka gusto ko rin talagang tumulong sa baryo. Ganon ako pinalaki ni Manang Belen eh. At kaya kong tumagal sa tubig. Kaya nga hindi ako tuluyang nalunod eh. Kasi kinaya ko. Ayun naman pala eh. Kaya naman siguro ni Junmar yan. Sigurado ka ba? Tandaan mo, buhay mo ang nakataya rito. Hindi ito biro lang. Kaya ko, patutunayan ko na kaya ko. Itataya ko ang buhay ko sa iyo. Ang buhay ko para sa baryo. Gusto ko rin na ito ang maging way para mas mapalapit ako sa iyo. Kasi sobrang humahanga ako sa pagkatao mo. Kung ako lang din ang dahilan, lalong hindi kita papayagan na itaya mo ang buhay mo para sa akin. Hindi pa naman tayo ganun magkakilala eh, tapos gumaganyan ka na. Ang babaw mo naman. Pero sis, wala naman tayong choice eh. Nagkukusa na nga si Junmar oh. Paano mo nasabing mababaw? Malalim naman ang pagkatao mo. Maraming nakasalalay sa buhay mo, Sarah. Kaya gusto ko na ako ang magprotekta doon. Wala naman akong ibang hihilingin, kundi ang mapalapit sa'yo. Promise, gagawin ko ang lahat para sa mga kabaryo ko. Sige na nga.
Pero ito, sinasabi ko to sa iyo Hindi ito magiging madali. At may mga kakailanganin pa ako na ikaw na rin siguro ang dapat kumuha. Ano pa yung mga kailangan mo, sis? Sabihin mo lang para makaalis na rin ako. Bukod dun sa punyal, kakailanganin ko ng tuyong balat ng akasya at katas ng dahon nito. At saka papaslanging hayop kahit na mga itim na manok lang. Sama mo na rin yung ilang piraso ng matandang talahib. Dahil bukas na bukas, mismong pagkalubog ng araw, sisimulan natin ang ritual. Kaya kailangan kompleto ng mga gamit sa mga oras na yon. Sige Sarah, naintindihan ko. Sisimulan ko na rin ang paghahanap ngayon kahit medyo magdidilim na. Sige, Junmar. Basta protektahan mo ang sarili mo. Ginusto mo yan Mapilit ka. At sana nga, kayanin mo. Nakumpleto ni Junmar ang mga gagamitin. Nabasbasan at naihanda ko na rin ang mga ito. Hanggang sa papalubog na nga ang araw nang magsimula ang ritual. Sarah, Mona, kasama ko ang ilan sa mga kabaryo nating ginamot nyo. Makakatulong nyo sila. Salamat po, Auntie. Teka nga. Ano nga bang gagawin mo sa mga gamit na yan? Paano pa magsisimula ang ritual? Kailan ako makikipaglaban? Wait, ganito yon Sisimulan natin sa pagpapalabas ng lubod. Kumuha kayo ng mga kahoy o kawayan, yung kahit ano basta mahahaba. Itutusok natin yan sa malalim na bahagi ng ilog ng nakapabilog. Sige na, gawin na natin yun. Oh, tapos, ano nang mangyayari? Ako na bahala simula dito, Mona. Bubuhusan ko ng sariwang dugo ng itim na manok ang mga kawayang to para madaling maamoy ng lubod. Isasaboy ko rin ang mga buto at lamang loob sa tubig. Oras na rin, Junmar, para pumasok ka sa loob ng bilog. Oh, ito ang punyal Malapit lang din naman ako. Kayo, Mona, Auntie Belen, umatras na muna kayo dahil hindi natin alam kung anong kapangyarihan ng lubod. Iabot mo na lang sa akin ang mga talahib. Ihahagis ko yan habang binabanggit ang orasyon. Sige, Sarah. Ano, Junmar, ready ka na ba? Oo, simulan mo na Sarah. Lubod, lubod. Sa nakaanod nga pa sa bitog na wasa, dulong sawayan. Labas, rapmi ka lubod. Tanggapin mo ang mga alay ko. Lubod, lubod. Sa nakaanod nga bitog na wasa, dulong sawayan. Talagang sinusubukan mo ako, bata! Itatapat mo sa akin ang duwag na to? Kuya, boses ni Kuya yun Hindi, Auntie. Mukha yan ng aswang! Aswang na! Oh my God! Oh my God! Lord, tulungan niyo kami! May aswang! Lumabas na ang lubod, ang totoong kaanyuan nito. Malumot at maputik nga ang balat, amoy malansa at may nakakatakot na itsura na parang pinaghalong palaka at isda. Doon sinimulan ko na rin ang ritual ng pagpapatahimik sa kanya. Sis! Sis! Kumalma ka! Kailangan ko ng tulong nyo. Pauusukin nyo ang mga natitirang talahib at kailangan umabot ang usok sa bilog. Junmar, mag-ready ka. Ilulubog ka ng aswang na yan. Oo, kanina pa ako nakahanda. Sige na, pahinain mo na siya, Sarah. Ako, panghihina! Hindi niyo alam ang sinasabi niyo. Sa tingin niyo ba, matatalo niyo ako? At ikaw, binata, ikaw ang uunahin kong kainin! Hindi ko to ginagawa para labanan ka, lubod. Para ito sa katahimikan mo. Tulungan mo ang sarili mong hanapin ang katahimikan. Anong katahimikang pinagsasasabi mo? Hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Hindi ko kayo patatahimikin ang pamilya nyo, pati na ang buong baryo. Kung ganun, pupwersahin kita. Lubod sa tubig, abatoy mula, nawa sa bilid, sa Apol Karim, Istamista, Aqua Hadamos,
Pusay lubod, alak hina Junmar, hina sa bitog, sa apoy ngalbe. Lubod! Sa tubig, patuloy mo lang, naway sa bulkari. Anong ginagawa mo? Bakit? Bakit biglang lumakas ang presensya mo? Ano to? Ang tubig! Nawawala ang tubig! Sadyang kayang makipag-usap ng lubod kahit na nasa tubig dahil sa likas nitong kapangyarihan. Subalit unti-unti siyang nanghina hanggang sa matuyo ang lupa. Junmar, ngayon na! Itusok mo na ang punyal sa dibdib niya! Lubod! Itong... Teka saglit! Teka! Kuya! Tulong. Tatay! Halina po kayo! Lisanin niyo na ang aswang na yan! Anong gagawin ko, Sarah? Anong gagawin ko? Teka sis, hindi yan yung tatay mo. Ang Belen, nililindlang lang kayo ng lubod na yan. Be, gumising ka, hindi yan yung tatay mo. Junmar, sige na, sundin mo na si Sarah. Tatay! Tay! Ililigtas mo kita! Ililigtas kita! Tama si Morna. Nasa ilalim ka pa rin ng kapangyarihan ng lubod. Sige na, Junmar! Gawin mo na! Oo, Sarah. Hindi! Hindi maaari! Ano, tapos na ba? Success ba sis? Ano, kumusta? Ayos na sis! Success ang plano! Salamat sa inyo! Lalo na sa iyo, Junmar! Kinaya mo nga! Payag na ako maging kaibigan mo! Salamat, Sarah. Thank you. Nawalan ng malay ang aswang sa tuyong lupa habang nakatusok ang punyal sa kanyang dibdib. Gumaan din ang pakiramdam ng lahat na tila ba nabunutan ng tinik. Pero may kung anong pumapasok sa utak ko na may kulang pa sa nangyayari. Anak, salamat. Pinalaya mo na ako. Patatahimik na ako. Pero hindi pa rin doon natatapos ang lahat. Anong ibig mo sabihin ni Tay? Sarah, anong itay? Sino kausap mo dyan? Si Kuya? Nandito si Kuya? Oo, Auntie, Mona. Nakikita ko ang kaluluwa ng tatay ko. Wala na siya sa kapangyarihan ng aswang. Nakalaya na siya kasama ng iba pang kaluluwa. Pero may sinasabi siyang hindi pa tapos ang lahat. Ano po yun, Tay? Noong nasa loob ako ng katawan ng lubod, naramdaman ko ang hinanakit niya. Naramdaman ko ang takot at lungkot niya. At tayo ang may gawa nun. Si Itay. Kahit na ang mga nasa itaas ang nagtulak sa kanya, may atraso pa rin tayo. Kaya nararapat lang na humingi tayo ng tawad. Lumuhod tayong lahat at pumikit para ipagdasal din ang kaluluwa niya. Pero Tay, quits naman na. Kasi marami na rin siyang nagrabyado. Pati ikaw kinuha ka na niya sa amin. Sapat na ang punyal na yan para patahimikin siya. Hindi ko kayang lumuhod at humingi ng tawad sa nilalang na pumaslang sa tatay ko. Hindi ganun yun, anak. Ito ang kapalaran ko. May dahilan ang lahat ng ito. Kaya nakatakda lang din na matahimik ang nilalang na ito. Sige na, lumuhod na kayo. Mona, Junmar, Auntie, mga kasama, gusto ni tatay na lumuhod tayo at pumikit para ipagdasal ang kaluluwa ng lubod. Tutal, tayo nga naman ang naging dahilan kung bakit nabuo ang halimaw na yan. Gawin na natin. Salamat, anak. Salamat. Sandali nga kaming nanahimik hanggang sa nawala ang presensya ni tatay.
Pagkamulat din naming lahat na wala ang katawan ng lubod at mas lalong naging payapa pa ang hangin sa baryo. Paalala lamang na tapos na ang panahon ng pagpapahirap ng aswang. Madilim na rin nang makauwi kami at tuluyan na rin kaming nagpahinga. Kinabukasan, nagpaalam na rin kami kina Tia Belen at Junmar. Sa susunod na lang ulit kako magkikita dahil kailangan na rin naming mag-report tungkol sa duty. Hapon na nang makarating kami sa syudad at sinalubong ako ng yakap ni inay. Iyak siya ng iyak at proud na proud daw siya sa akin. Nang sumunod na araw pagkatapos ng duty namin, hindi ko inakalang may nag-aabang pala sa akin sa labas. Wow, be, may sundo ka ngayon, ha? Ha? Anong sundo? Ayun, si Junmar. Ay, nako, mag-isa pala akong uuwi today. Bye and enjoy! Ha? Wait, sis! Hala, Junmar, bakit ka nandito? Hindi ba sabi ko gusto pa kitang makilala ng husto? Saka sabi mo magkaibigan na tayo. So, gusto lang kitang ayain kumain sa labas. Nagpaalam naman ako kay Manang Belen. Saka sa nanay mo. Ha? Sira, anong kakain? Saan naman tayo kakain? Basta, may napili na ako. Sumama ka na lang sa akin. Hindi na ako mahina katulad ng first impression mo. Ay, pero makulit ka pa rin. Dumayo ko pa talaga dito. Nakakahiya. Simula noon napadalas na ang paglabas namin ni Junmar hanggang sa maging magjowa na nga kami. Ngayon, bumisi-bisita pa kami sa baryo at mas naging maaliwalas pa yon. Si Mona naman ayun, nagre-reklamo sa pagiging nurse pero nagpatuloy pa rin naman. Pero totoo ang sinasabi niyang hindi biro ang maging nurse dito sa Pinas. Kaya marami ang mas pinipiling mag-abroad na lang. Ultimo, pagiging magsasaka at mababang klase ng leader, mahirap din. Dahil hawak sila sa leeg ng mayayaman at mga kurap, gaya ng lolo ko at ng lubod. Kaya sinusulat ko din ito para bigyan sila ng pansin at sana isipin nating lahat na may mga nilalang na may kanya-kanyang kwento. Kahit sa mga tao, lahat may pinagdadaanan. Kaya let's keep on being kind sa kapwa natin para mas marami pa ang matanggap natin na blessings. O siya, hanggang dito na lamang po at sana nagustuhan nyo ang kwento ko at ibabase ko na lang sa likes. So make sure na i-like nyo ang video ha. Subscribe na rin kayo kung hindi pa kayo nakaklik para naman makatanggap pa kayo ng mga kwentong katulad ng sa akin. Makabuluhan at talagang may aral. Salamat po sa inyong lahat. God bless.